Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Kapatid Aveneds. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Pero bago ang lahat ng yan mga kaibigan, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe kay Kapatid Aveneds, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Simulan na natin mga kaibigan, let's go! Is happening is not a coup d'etat, but a revolution of the people. There is a national emergency and I hereby proclaim it. I hereby announce a curfew nationwide. Huwag ninyong susundin yung order na yan. Lumabas kayo sa Si Enrilio, bahay ninyo sapagkat itong bayan na ito ay bayan ng malalayang mamamayang Pilipino. Maligayang pagbabalik mga kapatid. It's Kapatid Aveneds here. Sa araw na ito ay ating pag-uusapan ng ilan sa mga dahilan kung bakit walang pasaway sa panahon ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos. Sa ikauunlad ng bayan, disiplina ang kailangan. Yan ang sinabi ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos noong January 26, 1970 sa kanyang State of the Nation Address. Marami ang nakakaalam sa mga linyang ito. Ngunit, kakaunti naman ang tunay na nakakaunawa sa tunay na diwa at tunay na kahulugan nito. Ang disiplina ay hindi lamang sa pamagitan ng simpleng pagsunod sa tinig ng ating budhi. napakaganda siguro mga kaibigan, no? Kung hanggang ngayon meron pa rin yung kwan na yan, yung batas na yan. Hindi naman sa totally batas mga kaibigan. Kumbaga, yan lang talaga yung nakita ng ating mahal na Apo Laki talaga para maging safe yung tutulad ng gabi mga kaibigan, di ba? Tuwing gabi may mga tamba-tambay pa. Dapat magkaroon tayo ng disiplina mga kaibigan. Kasi napakadelikado ng kwan ngayon, ng paligid ngayon mga kaibigan. Napakadali lang nilang pumatay kung tutusin. Or taniman kanila ng droga. Yan yung iniiwas ng gobyerno noong araw mga kaibigan. Kaya dapat ibalik dapat yung disiplina na yan, yung pagdidisiplina, lalo na sa mga kabataan mga kaibigan. Yung mga ibang kabataan kung saan mo na lang nakikita ang mga tumatambay ngayon mga kaibigan, di ba? Kundi sa pagiging marangal at paggawa ng tamang bagay sa tamang panahon, tamang lugar, tamang paraan at tamang layunin nang hindi nakakasakit ng damdamin ng iba. Bagkus, nagkagaganda pa ito ng ugnayan ng isang tao sa kanyang kapwa, pamilya, pamayanan at daigdig. Para sa kaalaman ng karamihan, ang Presidential Decree No. 90, ang panlaban sa mga manadaldal at sinungaling na media at mga kalaban sa politika noong panahon ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos. Katanungan, bakit nga ba walang pasaway sa panahon ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos? May sagot ka ba kapatid? Dumami ang mga panggugulo ng CPP-NPA, LP at MNLF noong hindi pa idineklara ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos ang Presidential Decree No. 90. At dahil dito, nagsagawa ng pag-aaral ang liderato na dating Pangulong Ferdinand E. Marcos at kanyang hinirang na manguna ay si Juan Ponce Enrile upang magsagawa ng sistema para sa pagdideklara ng martial law sa buong Pilipinas. Dahil diyan, isinilang ang Proclamation No. 1081 o mas kilala sa Martial Law in the Philippines. Sa mga hindi nakakaalam na dapat ninyong malaman, noon ay nagsawa na si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos sa mabagal at magulong sistema na pumipigil sa pag-usad ng kanyang mga proyekto. Ang mga kaaway kasi sa politiko ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos ay ginamit ang Kongreso at Senado sa panggugulo at para ipitin ang magagandang programa na gustong isulong ng kanyang gobyerno. Kaya
Noong taong 1972, nagdeklara ng martial law sa buong Pilipinas at ang isa sa mga naunang isinabatas ay ang land reform sa buong bansa. Curfew hours, pag-aresto sa mga kalabang sumisira at sumusuporta sa pagpapabagsak sa kanyang gobyerno at mga kriminal. Binago rin ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos ang saligang batas ng 1973 Marcos Constitution ng parlamentaryo na iisang sangay ang gamit sa mga usapin at nawala ang Senado at Kongreso para mapabilis ang mabagal na anyo ng gobyerno. Para sa kaalaman ng karamihan, hindi siniraduhan ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos ang Senado at Kongreso noon, tulad ng mga paratang ng mga dilawan at mga makakaliwang grupo. Oh boy! Sa katotohanan, idinaan ito sa butuhan at legal na pamamahala at nagwagi ang ideolohiya ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos na nagpalago ng infrastruktura, edukasyon at agrikultura. Nagtayo si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos ng mga gusali para sa mga politiko at international buildings o pandaigdigang Grabe mga kaibigan, ang gaganda ng kono na ipatayo nila. Ang lalaki pa. struktura kung saan naganap ang mga meetings o pakikipagkalakalan usapin ng mga malalaking bansa na dumadalaw sa Pilipinas na hanggang ngayon ay siyang ginagamit at naging pundasyon ng ating bansa. Mga minamahal kong kapatid, gusto kong tandaan niyo ito. Isa sa mga batas na pinirmahan ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos upang mawala ang mga walang kwentang opisyal at mga bangayan ay ang Presidential Decree No. 90. Ito ang batas na nagpatahimik sa mga pasaway na mamamayan sa loob at labas ng pamahalaan. Dapat ibalik ito para sa mga kabataan di ba? Sa mga mahihiling mag-rally, sa mga anti-gobyerno. Oh boy! Katotohanan at talagang katotohanan. Lahat ng mga karamihang kababaihang nagtapos sa mataas na paaralan ay may pinag-aralan na sinasabing biktima raw sila ng martial law para makakuha ng pera ay mga recruiter ng komunista at NPA. Oo kapatid, tama ang iyong narinig. Nagpapakalat sila ng mga red book o propaganda ni Juma Sison at mga kasinungalingan. Kaya ginawa ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos ang batas na ito. Pagkagawa ng batas na ito, lahat ng mahulihan ay pinaparusahan at ikinukulong. Kaya nagtago na lang sila sa bundok o buhay para ligtas sa mga sundalo at gobyerno. Para sa kaalaman ng karamihan, tapat noon ang mga sundalo kay dating Pangulong Ferdinand E. Marcos. Kaya maganda at tahimik ang kanyang pamamalakad. Kaya nagtagal siya hanggang sa magtraidor ang kanyang pinsan na si dating Pangulong Fidel Valdez Ramos at kanang Pinsan niya pa pala mga kaibigan si Boy Bentano. kamay na si Juan Ponce Enrile at sa kasamang palad ay pumanig kay Maria Corazon Cuanco Aquino. Mga minamahal kong kapatid, talaga namang mahusay talaga si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos. Gumawa siya ng batas at bagong 1973 Marcos Constitution noon na siya ang absolute power. Kaya may mga presidential decree para mapatungan ang kamalian ng mga batas. Siya na ang susulat at magdideklara. Wala ng gastos, matipid, mabilis at mabisa pa. So ayan mga kapatid, sana naman sa video na ito ay mayroon kayong natutunan. Sana naman ay huwag nating kalimutan na ginawa ito ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos para sa ikabubuti ng sambayan ng Pilipino at sa ikaunlad ng ating bansang Pilipinas. Sabay-sabay nating isigaw muli ang linya sa ikaunlad ng bayan, disiplina ang kailangan. Hanggang dito na lang tayo mga kapatid at sana Nagtataka lang din ako sa mga ibang tao mga kaibigan. No? Nagbubulag-bulagan pa rin sila sa lahat ng nagawa ng ating mahal na Apo Lakay dito sa Pilipinas. Kung tutusin mga kaibigan, hanggang ngayon napapakinabangan pa rin natin yung mga dating nagawa niyang proyekto tulad ng mga tulay, daanan, kuryente.
Ewan ko lang yung mga tao, mga kaibigan, ano, sa mga anti-Marcos dyan. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli, ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.